Sa ngalan po ng pamayanang Kristiyano ng Joy of the Spirit, ay malubog po namin kayo minabati sa pagdiriwang ito ng Eucharistia. Ngayon po ay ika-29 linggo sa karaniwang panahon. Ang misa po ito ay iaalay sa ngalan po ng pasasalamat ng mga miyembro ng Phil-American Association. Isama po natin sa intensyon ng ating misa ang kaloob ng buhay na sina Jim Esposito, Dina De Castro, Cynthia Fowler, John Nepomuceno, Ray Cabarros, Art Soto, Robert Baltas, Vicente Damuliel, Michael Macaculo, Amber Palo, Ivan Palo, Ivan Westphal, Ella Diocariza, Jenny Diocariza, at Cora Guevara. Gayon din sa pagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang pagtitipan na sina Da and Lynn Nguyen, Ariel and Lynn Layar, Nora and Sanders Mann. Samahan natin sa panalangin ng kanilang tanging intensyon sina Cora Mendoza, Christian De Castro, Elaine Santiago, S.P. Manabat, Irene Refugia, Lonita Palo, Vanji San Juan, Becca Puma, Mary Ellen De Castro, Des Chiqui, Bill Chiqui, Joan Santos, Thelma Andres, Dennis Miante, Jude Dodge, Mimi Saison, Gina Udenglia, Soramelia Torres, Sanjay Jha, Tony Sadora, at Dan Bata. Alalahanin natin ang ating mga kapatid na yumao na sina Glenda Milan, Alan Semia, Gini Sena, Neng Bata, Mama Clarita, Mario Manalag Sr., Trinidad Montevirgen, George Montevirgen, Vivian Encomienda, Rudy Encomienda, Rudy Adriano Sr., Rudy Tamundo, J. Esposito, Joan Esposito, Captain James Esposito Sr., Evangeline Tubong Banwa, Roland Tubong Banwa, Arnie Roma Diosa, Archie De Castro, Felix Sarabia, Linda Sarabia, Mati Sipagan, Boy Sipagan, Arthur Lindner, Richard Mayer, Ramon Dominguez, Ellen Garisha, Esther Paderanga, Gualberto Corpus Jr., Jose Padilla, Liberato de Jesus, Luisita De Castro, Rolando Opal, Lilian Newman, Victoria and Miguel Montevirgen, Aurea Rosal, Rita Wicks, at Noel Domingo. Ang ating pong pangunahing tagapagdiwang ay si Reverend Father Pete Literal, kasama si Deacon Jude Guamir. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria. Narito ang alipin ng Panginoon.
ina ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon ng Diyos, sisihan mo ang aming kaluluwa, ang iyong mahal na biyaya, at yayaman at yayaman sa mga namin. Nakilala namin ang mga tao sa Diyos sa anak mo. Alaala ang handaman sa mga niya magpapasakit at pagkamatay sa krus. Ang pakinabangin mo gawin niya sa kanyang magkabuhay ng pagiging. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Samahan natin ang koro sa pambuhay na awit. nating pagdiwang ang mga banal na misteryo at lalapanin natin ang ating mga kasalanan. Lalo na ang ating dinubusang pagtulong sa pagpapalaganap ng pananampalatayang Katoliko. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan kayo ng makapangyarihan ng Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
Kaya't kung lagi namin matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa mamagitan ni Jesucristo na kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po tayo lahat. Pagpapahayag mula sa aklat ng Propeta Isaiah. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang laking susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasa siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kapuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap ng parusa ng marami at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
May kalawang pagbabasa. Pagpahayag mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yang meron tayong bilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote natin ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paray, pinuksa siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya huwag na tayong katuwing lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at tuwing kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahon kailangan natin ito. Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin namin at kayo'y tunyagan sa binyag na naranasan ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga kuklubang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghahandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga tinuturing na pinunod ng mga hindil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutuos ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon.
sana kami sa inyo. Ito ang salita ng dalawang magkapatid, anak ng Zebedeo. Sabi ni Jesus, sana po'y makaupo kami ng katabi Diyos sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Sa amin po sa Batangas, yung parang salita na sila nakakabarang. Ibig sabihin, inunahan ng dalawang magkapatid ni Zebedeo ang ibang mga apostoles na sanay sila magkapatid ang nakaupo sa kaharian ng Diyos, kaliwa at kanan katabi ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balitang narinig po natin ay ipinahayag sa atin hindi upang itayo at malaman natin kung sino nga ba ang mauuna. Kung sino ang itataguyod na number 1. Kundi pinaliwanag sa akin ng Panginoong Hesus na ang kanyang damdamin, sana lahat ay magsikap upang tayong lahat ay makaisa ng Panginoong Hesus. Sapagkat ang katugunan po ng ating Panginoong Hesus ay isang paanyaya sa lahat. Kung hinahangad natin tayo'y maging nauna, if we want to be the greatest, then we must be a slave born. Ang narinig po natin sa ating sawigain, ang nagpapakataas sa mata ni Jesus, ay dapat po ibaba. And katutuhanan po ito, the way that the Lord would want to communicate to all of us that our relationship with Him can only be built not through our accumulations of wealth to become the number one, not to become materialistic tayo tayo nasa taas, kundi kung sino ang pinakamababa, yan ang naging aba at pinakamalapit sa ating Panginoong Diyos. Kaya sinabi niya sa atin dito, and Jesus corrected the thinking of these apostles, these disciples. Jesus explained to them that the road to greatness or closeness to Him is by the way of the cross. To share in His glory and greatness, we must be willing to drink the cup that He brings. Ano ibig sabihin nun? Drinking the cup that He brings means two things that we need to ponder and reflect. One of which is responsibility. Ang isang tao po na naghahangad na inumin ang kopa ng Panginoon ay dapat matutong tumugon sa mga Kristiyanong katotohanan o hinaharap, that we must be able to respond to the Christian the realities of our time. Lalo-lalo na kung nakikita natin na realidad ng ating katatayuan ay kinakailangan tayo po ay magpakumbaba para matuto tayo sa buhay. Then we have to respond accordingly. Magpakumbaba. Kung kinakailangan ang realidad po ng ating katatayuan ay tayo dapat magpatawad, then we have to respond accordingly. We need to forgive others. At kung ang katotohanan, ang realidad po ng ating katatayuan ay tayo kinakailangan humingi ng awat kapatawaran ng Diyos kapag ang ating katatayuan ay tayo nagkamali at nagkasala, then we respond seeking reconciliation and God's mercy and pardon. Brothers and sisters, that is what it means. Drinking the cup that He brought. Secondly, responsibility. That we must be responsible enough to see that our spirituality requires
understanding that we are mature enough to put ourselves outside of our own realm, of our own interest, of our own security, so that the will of the Father will be realized to us. Despite challenges. Kaya nga dito hinihingi ng Panginoon ang pagpapakumbaba. Hinihingi ng Panginoon ang willingness natin magsakripisyo para ang kalwalhatian ng Diyos ang tunay na maghari sa ating hindi lang buhay, kundi sa ating kapaligiran. It requires our willingness to make a sacrifice for the Lord. Kaya nga, sinasabi yung hanggang magpakumbaba, siya ang itinataas. This is the reason, brothers and sisters, why the Lord would want to clarify this clearly for all of us, because this is our calling. The calling for all of us is to follow Him. Not just to follow behind, but to work with Him. To become partner in the mission with Him. Despite the challenges and obstacles and the hardships that would entail. Kaya nga, sa linggong ito, paglina, let us reflect. Let us ponder on this question. Can you drink the cup I shall drink? Yan ang sinasabi ni Jesus. Or can you be baptized in the same bath of pain and suffering as I? Says the Lord. Ito mga kapatid, ang isang karunungan na dapat nating maunawaan. That being a true Christian is more than simply being polite. It is not simply being nice to one another. It is not simply just going to Mass. It is more than doing the religious aspect of good manners and right conduct. It is more than doing the religious aspect of our true faith. When Jesus came to drink the cup of suffering on behalf of all of us, what He wants to communicate to each one of us that He is willing. He is willing to make a sacrifice and die so that you will have life. Which means He is willing to plunge, to immerse Himself into the suffering of the world so that we can be liberated and free from our sins. We know it is difficult. Drinking the cup in itself, in the eyes and the ways God handled it, requires genuine trust in the Lord, because it is a sacrificial act. That's why today, let us really pray that we may understand that behind the act of sacrifice that we can do, God reveals something beautiful. That whenever we do a simple act of service for others, a simple act of surrendering to the will of God, there is something beautiful that emerges. And that is how Jesus brings to us the new life that He promised to all, when He was willing to immerse Himself into the suffering of humanity. And in that suffering came out the new life brought by Jesus, who rose from the dead. Drinking the cup of Jesus means going up to our own crucifixion, to our own Jerusalem, to our own crosses, and actively willing to accept and confront any evil
in us or in others. That's the only way a true maturity, spiritual maturity, can take place in us. Kaya nga, marapat lamang tayo lahat ay magdasal. Pagdasal natin ang bawat isa. Nasanay mga tayo ng pamamaraman ng Panginoon Diyos. At magkaroon tayo ng lakas loob na tanggapin the strength to accept the path towards not only to freedom, but towards greatness in the eyes of the Lord. For the Lord teaches us the way, and the way is not up, the way is going down. It is not upward mobility, but rather downward mobility. Kaya nga, matuto tayo na ibukas natin ang ating kaluluwan kapag ang pamamaraan ito ay naiiba. Ito ang pamamaraan ng Diyos, hindi ito ang pamamaraan ng tao. Amen. Magsitayo po tayo. Sabay-sabay ngayon natin darasalin ang panalangin ng sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama na kapangyarihan sa lahat na may buhay ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatalaw siya ng Espiritu Santo, pinanganak sa kapangyarihan Virgen, pinagod sa akin ng Diyos ng Pilato, pinagod sa krus ng batay at hiling, nanalo sa pinagkakulan ng mga ibabaw, nang may pagkakaroon ng buhay ng muli, magyat sa langit, nalulong sa kanin ng Diyos sa bahan ng kapangyarihan sa lahat. Doon magkukulang pa rin ito ang hukong sa buhay at namatay ng tao. Sumasampalataya na ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namamatay ng tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Sa araw na ito, linggo ng misyong pandaigdig, alalahanin natin ang lahat ng ating kapatid sa larangan ng misyon at ipahayag natin ang ating pakikisa sa kanila sa pamamagitan ng ating mga mataimtim na kahilingan. Sa bawat panalangin na ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang Katolika at mga namumuno ito, naway hindi nila kalimutan ang kanilang bukasyon ng mga aral ng Ebanghelyo sa lahat ng bansa. Ang nalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng religious at right ng hirang ng Diyos upang maging missionary, naway hindi nila ang kanilang bukasyon na may buong katapatan. Ang nalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng misyonero, naway nagbalaan ng Panginoon ang kanilang dedikasyon sa paghahatid ng liwanag ng mabuting balita sa lahat, sa pamamagitan ng masugid na pangangaral at pagpupunyagi sa mabuting gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga pinuno ng ating pamahalaan, naway mapagtanong nila ang nakasama ng kapangyarihan ang responsibilidad na maglingkod sa bayan ng buong katapatan at walang paghahangad sa sariling kapakanan lang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating parokya, nawa tayo maging isang tunay na mapagkarunang sambayanan na handang magbigay saksi sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating pananampalataya at pagtulong sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, naway hindi tayo maghangad ng katungkulan upang magtamo ng karangalan, kundi upang higit na makapaglingkod sa ating mga kapatid ng buong
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo kami. Panalangin din po natin ang ating mga kapatid, kamag-anak, kaibigan na may sakit, lalo-lalo na po yung mga matatanda na hindi na nagkakawan, lalo-lalo na hindi makaalis ng kanilang bahay. Nasanay ang kamay ng Diyos na makapangyarihan at mapagmahal ay magbigay sa kanila ng tunay na kalusugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo kami. So, Panginoong Diyos, naway palaksin ng iyong biyaya ang aming mga misyonero, alawin sila sa kanilang pagdadalamhati at pagbuha naman ang kaligtasan ng kanilang mga pagsisikap para sa lahat. Sinasama namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. mula sa lupa kung wala namin pagawang sinapin na ito para maging pangkain ng bibigay mo. Napuri
lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandang loob, narito ang aking maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aking kagawa, ang anak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Patuloy-tuloy ang buhay at ngayon at kailanman. Diyos ang mamumikha, nakikusap kami ng mga makasalanan at gawin mo ang aming pagsisisi bilang tangko upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. O Diyos kong minamahal, kasalanan ng lugar na pinipin ng bubusan ang nagawa ko. Panalangin kayo mga kapatid, upang itong ating pag-aahin ay katilan sa sama makapangyarihan. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ikaw ay aming pusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ang iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayan, ating pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at maitapok sa iyong lulingin. Siya ang nagtanghal sa aming bilang liling binirang, hari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasakit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkuling maglaman ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuti sa iyong padakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagpisak po sa loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin inyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bawat walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Kaya iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami pagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni William na aming Arsobispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na namin lain na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo maging dapatin naming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mga Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalulugoy sa iyo, may pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling tungkol sa trono ni Jesus, na Panginoon natin ang Diyos, buong pag-ibig ay natin ipahayag. Oh
dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tukayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Nagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ama naming mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong katulungan at mabuhay para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nangyari kami sa ututan lahat para sa announcement. Announcement from the servant of the Lord. We thank everyone for joining us in celebrating our third Sunday Filipino Mass. We would like to thank Father Filipe Naral for his faithful service as our presider for our monthly Filipino Mass, and also Deacon Jude Wamil. Again, thank you, Phil-Am Association, for sponsoring our Mass today. Please join us for our Thanksgiving dinner dance on November 13th from 4 to 10 o'clock p.m. at the St. John the Evangelist Auditorium. Everybody is invited to the Bayanihan Christmas party on December 1st. Holy Mass will be at 12 noon and it will be Patla. You're also invited to the Christmas party of the Phil-Am Association, December 13th at 7 p.m. at the Doubletree, Annapolis. Please take home the missalette so you will know the JITS activities. Please also join us at the auditorium for a small salad. And thank you, and may God's bountiful blessings through the Holy Eucharist be with all of us. Now we're calling the birthday celebrants and the wedding anniversarians for the blessings from the priest. Kayo lahat na nakaupo, itaas po ninyo ang inyong kamay bilang pagpapahayag ng iyong panalangin para sa ating mga kapatid na nag-iiwan ng kanilang arawan, kaya din sa mga nag-iiwan ng anniversary ng kanilang kasal. So makapagyarihan Ama, kami po'y nagpupulit at pupugay sa iyong katakilaan, sa iyong mga mabuting gawa na pinahayag sa ating mga kapatid, na sandaling ito ay tunay na nagpapasalamat sa biyaya ng buhay na kanilang nananggap, kaya din ang biyaya ng sakramento ng kasal. Ipagpatuloy mo, Panginoon, ang iyong pagsubaybay at pagkabay sa kanilang pamumuhay ng sa gayon, ay sama-sama silang makarating sa kanilang patutunguhan sa iyong kaharian. Kaya hinihiling namin ang banal na Espiritu ay bumabako sa kanilang lahat upang ang kanilang buhay ay gabayan ng Espiritu na nagpapabanal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.